pala, sir, naalala ko, no? Di ba yung mga torture videos na nakakalap nyo rin dun sa mga raid nyo, no? May mga nahanap ba kayong bago? Actually, yes. Kanina, ang pangit nga nung pinadala sa amin doon sa group chat ng mga directors, pinadala yung mga bago nakakalap, medyo mas malala ngayon. So kasalukuyan ako nanananghalian nung pumapasok doon sa group chat, medyo mas malala ngayon. Because they're trying to get out and they're trying to salvage what they can, Christian. So kaya nga, ito yung sinabi ko noon na kaya ako yung nagpapasalamat pa rin kahit papaano na meron tayong 5 months. Because once you say ban, they will not just leave. Ngayon naghahanap sila ng paraan para makapag-embed, entrench. No, they're entrenching themselves in several locations. So yung mga pinaghihinalaan nila Christian na nagsusumbong sa PAOK, sa PNP, nato-torture ng malala ngayon. Okay. So nagkakaroon ng parang purging? Parang ganon, parang the purge. Can you elaborate on that, sir? Ano exactly ginagawa nila when you say torture? Hinahunting, tapos ano ginagawa? Kanina nakita ko, the same, no? So may mga pinuputulan ng mga daliri, pinuputulan ng tenga, pinuputulan ng daliri sa paa, sa kamay at saka sa paa, matinding bugbugan, no? May mga reports din kami natatanggap na yung ibang mga nato-torture ay pinapatay, tinutuluyan. So again, why are they doing this? One, yung mga illegal offshore gaming, I have to be brutally frank about it. They don't want to leave the country, Christian. They really don't want to leave the country. So what they're doing now is they're trying to find ways na makapagpatuloy pa rin ang kanilang operations pero below the radar. No? So yung mga pananaw nila na medyo madadaldal, etc., nagsusuplong sa ating mga otoridad, yun ang mga nabubugbog ngayon, pinapatay nila. So, kaya kami nakikipagtulungan sa PNP, sa Task Force Schemer ng PNP at Secretary Benhur Abalos, nang sa gayon, mas mapabilis pa namin yung trabaho. No, kasi if we don't act fast, they will be able to entrench themselves. Kaya ngayon, yung PAOK, nagkakanda-ugaga kami ngayon, Christian, to be evaluating, verifying so many intelligence information that we're getting. Sapagkat we have to act very fast. PAOK, DOJ, NBI, PNP. Kasi kung hindi kami magmadali, maunahan na naman kami ng mga to. Makakapagtago to. Yung sa entrenchment na binabanggit nyo, how exactly were they trying to entrench themselves? Saan? Saan nila ginagawa? Okay. So, yung mga Pilipino, hinihiwalay na nila sa mga foreigners. No. So, they're just one unit, one operating unit, pero yung location ng Pilipinos, location ng Chinese, magkaiba. Para pag may nahuli, di ba? So, hindi mahuli lahat. That's one. Second is, noon, di ko ba, matagal na natin sinasabi na sila ay nag-regroup into smaller units. Ngayon, mas smaller pa. Kung noon, 20, 30, 50, yung small groups nila from 300 to 500 to 1,000, yung 50 na yun, mas lumiit pa. 5, 10, nasa loob ng isang mga bahay na. No, kaya pag nahuli mo yung 5 and 10, it won't affect kasi isang team lang yun. Hindi maapektuhan yung kanilang gross. Maliit na bagay lang, 8 million mawawala sa kanila, 20 million mawawala sa kanila. Pero yung ibang teams nag-ooperate pa din. So they're becoming very ingenious. Kasi nga sa kagustuhan nila magpatuloy pa rin yung kanilang mga operations. And a good number are transferring to different locations of the country outside of Metro Manila. Kung dati, they're concentrated here in Metro Manila, ngayon natatanggap namin, they're moving all over the country. Luzon, Visayas, and Mindanao. No? Hindi ko na sasabihin kung saan, particularly sa Luzon, Visayas, and Mindanao, baka pagalitan ako ng mga alkalde. But they're all over Luzon, Visayas, and Mindanao. So, Christian, again, allow me the opportunity to call on our governors and mayors. Please, go out, check your localities, because if you see
more foreign nationals entering your jurisdiction, your territory. They may not be there as tourists. They may be there to start POGO operations. So tulungan po natin ang national government sa laban na ito. Okay. So, pero nakatimbre na naman to, no? Kasi more or less identified niyo yung mga lugar at nakatimbre na sa mga LGUs. Yes, nabigay na natin yon, Christian. Nabigay na natin kay DILG Secretary Abalos, nabigay na rin po natin sa Congress, nabigay na nila sa League of Municipalities and Cities of the Philippines. So, they have to act on it. Okay. Yung mga nadidinig kong comment, no, at napapansin ko rin lately, parang dumalang yung mga text scams na natatanggap ko personally, at ito rin yung napapansin ng maraming tao, simula nung sunod-sunod yung mga raid nyo sa mga POGO at simula nung i-announce si President Marcos na ban na yung mga POGOs effective July 22. Meron po bang basis ito? Yes, Christian. Kasi di ho ba nakikita ng publiko kapag nag-raid ang PAOK, may mga nakikitang hile-hilera ng mga cellphones, no? So those are trolling farms, so to speak, troll farms. And most of those troll farms are operating within POGO scam farms. Isa yung sa kanilang pamamaraan para makapag-phishing, para makakuha ng mga ng mga digital information mo that would serve as their entry to be able to hack into your digital accounts. So the short answer to that is yes. They are intricately linked. Ngayon na nabawasan ng POGO, nabawasan yung mga scam farms, nababawasan yung natatanggap natin ng mga text scams sa ating mga mobile phones. Pero kaya pa rin nila mag-operate on a smaller scale, tama po ba? Yes, Christian. Yun lang, they're still operating in smaller scale. So, kaya hindi pa ho kami titigil dito sa trabahong ito. So, tuloy-tuloy tayo, Christian, hanggang December. Thank you.